Ano naman kaya ang masasabi ng mga nasa civil society groups sa mga recent na mga pangyayari sa ating politika, sa mga nilalabas sa statements, kapatid man, katrabaho, o kakampi sa politika? And for that, we'll be bringing in Kiko Aquino D., co-convener of Tindig Pilipinas. Kiko, welcome back sa Afternoon Delight, si Lourdes at si Denise. Hi, Sir Lord. Hi, Ma'am Denise. Good afternoon at good afternoon po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Opo, muntik na kitang hindi makilala, Sir Kiko. Nagpagupit ka kasi. Pero, okay, ano ang inyong reaksyon dito sa very public sibling feud between Senator Amy Marcos and the President? Ay yung sinabi kagabi? O ito ba'y ito ba'y irrelevant sa pinaglalaban natin? Well, Sir Lord, sorry na lang, pero parang, alam niyo po ba yung liar's paradox, no? So, pag isang tao ay sinabi niya na sinungaling ako, and then, or parang ilam mo na nagsisinungaling yung isang tao, tapos sinabi niya, nagsisinungaling ako. Siya ba'y nagsasabi ng totoo, siya ba'y nagsisinungaling? So, medyo ganun yung kalituhan ko ngayon sa kaso ni Senator Amy at ni President Marcos. Ako po'y maniniwala naman ako pag sinabi mo na sinungaling si President Marcos dahil sa apelido niya. Maniniwala din po ako pag sinabi ni Senator Amy na sinungaling na, or pag may nagsabi na nagsisinungaling si Senator Amy. So kapag si Senator Amy ay nagsabi na nagsisinungaling si President Marcos, medyo nagkakaroon ng logical loop na hindi ko na talaga maintindihan kung sino yung nagsisinungaling o hindi. Pero I think yung nangyayari, I guess yung pwede na lang nating balikan ay, ayun, parang definitely everything that Senator Amy said aside, merong mga credible allegations, or not credible, pero may allegations against President Marcos na kailangang masagot, no? So, ang tingin ko, hindi na siya pwedeng magpanggap na wala siyang kinalaman dito sa mga issues of flood control. He needs to recuse himself from the investigations, and part of that means passing yung bill na magtatatag ng isang totoong independent commission on infrastructure na walang impluensya ng presidente. And second, kailangan niyang maibalik ng ligtas si Zaldico dito sa Pilipinas para mabigyan ng due course yung testimony niya. So aside from yung medyo drama na nanggugulo from Senator Amy, I think those two things are still very concrete things that the president would have to do to establish his credibility. Eyes on the prize, baby. Parang ganun nga daw, di ba? Oo, wag madidistract. Mula ba noong pinlano ang November 30, Sir Kiko, meron ng konting, tweaking sa mga balak po ninyong ilahad ng mga mensahe na mangyayari sa November 30? Well, definitely in response to dito sa allegations ni Representative Zaldico, yun po ulit, no? So, ang panawagan ng rally for November 30 ay tatlo po. So, ilantad, ibalik, at ikulong, no? So, yung ilantad, dito po pumapasok yung transparency. So, again, mula kay President Marcos, kailangan natin ng totoong independent commission on infrastructure na independent mula sa impluensya niya. Kailangang maiuwi niya si Representative Ko para makapag-testify siya at mabibigyan ng due process yung testimonya niya. And then, hindi exempt dyan yung mga Duterte. Ibig sabihin din yung sa panig ng side ni Duterte, kailangan nilang masagot kung bakit unang lumobo yung budget para sa flood control nung panunungkulan ni President Digong Duterte at ni DPWH Secretary Mark Villar. At kailangan, yun po, so kailangan may ganong transparency mula sa lahat ng mga kampo na sangkot dito sa corruption sa flood control. Pangalawa, yung ibalik, or just to complete, no, yung ibalik, yun yung punto ni Congressman Chel Diokno na pwede namang mauna yung forfeiture of ill-gotten wealth, and then yung ikulong, yun naman po yung matagal ng panawagan ng taong bayan na hindi po tayo masasatisfy hanggat wala pa tayong nakikitang mataas na opisyales na makukulong dito, na involved dito sa flood control. Sir, speaking of ibalik, ito ibang klaseng ibalik naman ito, na madami nagsasabi na kailangan nga maibalik na itong si former Representative Zaldico dahil dun sa kanyang mga statements online, 3-part videos that some are calling hearsay, some are saying na ito na talaga yung katotohanan. What's your take on his videos, sir? Well, agree po ako na dapat bumalik siya, no? Pero bukod sa panawagan kay Representative Ko na umuwi siya, kung talagang totoo yung sinasabi niya na may pantas sa buhay niya dahil sa
dahil sa mga sinasabi niya, the government needs to do what it can to guarantee its safety. So hindi lang si Representative Ko yung may role to play dito. Sa parte naman ng ating gobyerno, kailangan nilang ma-assure si Representative Ko na hindi siya gagalawin, na magiging ligtas siyang umuwi upang mabigyan ng due course yung kanyang testimonya. So yes, agree naman po ako na dapat umuwi si Zaldico. And ang panawagan po natin sa gobyerno ay i-ensure yung safe return niya. Dito magkakaroon ng bagong kumbaga definisyon yung panawagan ng isang grupo na bring him home. Pero hindi yan napupuntuin natin. Di ba, Sir Kiko, covered rin nung paradox na sinasabi mo itong si Zaldico, just in case? Actually, diba? So parang nagsisinungaling siya, pero sinabi niya na nagsisinungaling yung isang tao. Therefore, totoo yung sinasabi ng isang tao. Pero yung isang tao naman, may track record din na nagsisinungaling. So, sino ba yung paniniwalaan, di ba? So, parang, again, sobrang, Sir Lord, I think, napakagulo ng sitwasyon natin. No? Mm-hmm. And I think, hindi po ako magtataka, and I can't blame anyone kung marami nang nalilito, marami nang nalalabuan, marami nang hindi nakakaalam kung ano yung dapat gawin. Pero siguro ang masasabi ko po ay yung tapat naman, ever since na bunyag yung flood control issue na ito, ever since last year na pinagmalaki pa ni President Marcos yung flood control budget, ang tapat ay yung taong bayan na tayo po ang taong bayan po yung nagdurusa dahil sa malalang baha. Taong bayan din po yung unang nagsabi na ikulong na yung mga kurakot. Maging tapat lang po tayo sa panawagan na yan. Wala tayong dapat santuhin na kahit sinong politiko na sangkot dito sa flood control issue, mapa Marcos yan, Duterte, Zaldico, kung sino man. Maging tapat po tayo sa ating panawagan at I think yun po yung pinakagagabay sa atin. Pero, Sir Kiko, lumalabas kasi ngayon yung narrative para nagiging mga Duterte versus Marcos yung naratibo at naglalabasan na nga yung mga options sa mga power transition, umabot sa usapin ng mga resign all, tapos may transition councils, may mga hunta-hunta pang mga usapan, military takeover, etc., etc. Para nakukumplika yung mga bagay-bagay, ano? Pero dito ba, sir, sa November 30, ay iisa na lang din, ano? At pagkakaalam ko may problema na una kasi parang hindi tugma yung nais yata na mensahe ng isa na may resignation na gustong mangyari. Sabang kayo, pananagutan lamang. I think nag-harmonize yata ang mga mensahe po ninyo. Tama ho ba? Okay, so I think po, ang malinaw sa amin ay gusto namin ng pananagutan sa loob ng framework ng 1987 Constitution. No? So, I guess, I think kailangan, kasi ang dami nangyari kahapon lang, kailangan ng konting recalibration. So, may mga pag-uusap pa rin na nangyayari. Pero kung ako lang po yung tatanungin, ako kung ang panawagan ng isang tao ay mag-resign si President Marcos o ang panawagan ay mag-resign si Sara Duterte o mag-resign silang dalawa, ako, wala pa po ako sa ganung panawagan. Pero naintindihan ko yung panawagan yan kasi napakalala yung sitwasyon ng korupsyon. Pero kung ang sinasabi natin ay mag-resign at magtatag ng isang military junta or transition council, hindi talaga ako papayag dyan kasi labag yan sa demokrasya. Ang isang transition council, gaano man akong kagalit kay President Marcos o gaano man akong kagalit kay Vice President Sara Duterte, dumaan pa rin sila sa taong bayan upang mailagay sila sa pwesto. So I think hindi tama kung ang pamamaraan na gagamitin natin upang mapanagot sila ay hindi dadaan din sa taong bayan at eleksyon lang po yung pamamaraan nun. And I think so ako, ang matagal ko ng panawagan po ay gusto kong makakita ng political accountability. Kung talagang at lumalabas na malinaw nga na sangkot si President Marcos, sangkot din yung mga Duterte dito sa issue ng flood control. Yung accountability bukod sa paghahain ng kaso ay pag bumalik sila sa atin itong 2028, sisipain natin sila sa eleksyon. So yun po yung yun po yung opinion ko. So kung sa tingin niyo dapat mag-resign sila, ako not against that, pero kung ang mungkahin yung kapalit ay isang hindi demokratikong minority ang magiging pinuno ng ating bayan, hindi ko yan pwedeng suportahan. Alright. Simple lang. Hindi pa ganun kakomplikado ang pinananawagan nila, no? Pero ang naglalabas ng options ay mas grabe. Okay. Pero mukhang
sigurado ako ang grupo po ninyo, Sir Kiko, ay will hold the President nung sinabi niya to account. May mga hindi magiging masaya ang Pasko. Nako. Pag may mga masasayang Pasko na hindi dapat masayang Pasko, tingnan lang ninyo. Mag-aabang ang mga taga-Tindig Pilipinas. Sir, maraming salamat po sa oras po ninyo, Sir Kiko. Sige. Thank you, sir. Maraming salamat, Sir Lord, Ms. Denise. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Okay, mabuhay po kayo. Kiko Aquino, di co-convener ng Tindig Pilipinas.